Okay, ka-coffee, babalik tayo, no? Usaping Itbulaga. O yan, ka-coffee, ha? Trending pa rin kasi itong usapin na to, ka-coffee, no? At meron kasing binitiwang statement itong tape, itong television production exponent, no? Ang may-ari nitong, Itbulaga, yung napapanood nyo sa GMA, ka-coffee. Dalawa yan, TV5 at GMA. Ang tape kasi, ito halimbawa, Pepe, pinatulan ng Pepe. Balita ito ng Pepe. Yan, ha? Sige, basahin natin ito, ka-coffee, itong balita na ito ng Pep. Sabi niya, ang television production exponent daw, itong tape, naniniwalang associated na ang Itbulaga kina Paulo Contis, Isko Moreno at iba pang bagong host. In short, kapag sinabi mo raw na Itbulaga, ang naiisip na raw ng mga tao si Paulo Contis na, si Isko Moreno at iba pang mga bagong host. Siyempre, yung mga supporter ng TVJ, tataas ang kilay. Anong sinasabi niyong associated na kay Paulo Contis, Isko Moreno at sa mga bagong host ang Itbulaga? Malinaw naman, pag sinabing Itbulaga, TVJ, yan ang sinasabi ng iba dyan, ka-coffee, no? Pero ang tape, naniniwala sila na kapag sinabi mo Itbulaga, Paulo Contis na yan. In short, parang binura dito, ka-coffee, itong TVJ, si Tito Vic and Joey, no? Nagtataka ang mga taga-Itbulaga kung saan nang gagaling ang mga kumakalat na bali-balita tungkol sa kanila, kung ano-anong kwento ang kinakalat sa social media na hindi naman daw totoo. Dito na nagkakaroon na ng mga fake news ka-coffee, no? Patungkol dito sa issue na ito, no? Kasi syempre nagpaparinigan din eh. Ang GMA, ang Itbulaga ng GMA, sige, dalawa na lang for the context, no? Itbulaga ng GMA at Itbulaga ng TV5, EAT, no? Ang nagpaparinig din yung ilang host ng Itbulaga ng GMA sa mga taga-kabila at ang kabila din, ka-coffee, sumusundot-sundot din ang banat, no? Dito particular kay Paulo Contis kasi ito yung vocal dito sa issue na ito eh. Tape Incorporated Legal Counsel Attorney Maggie Garduque, associated na rin naman po at tinanggap na ng taong bayan ng Itbulaga na may mga bagong host na pag naiisip nila ang Itbulaga, hindi na TVJ ang iniisip nila, sila Paulo Contis na, sina Yorme. Yan yung pahayag, ka-coffee, dito ng abogado ng tape, ha. In short, natanggap na raw po ng taong bayan kung ano man po ang meron ngayon ng Itbulaga. Natanggap na ng taong bayan daw na hindi na TVJ yan, kundi sila Yorme na yan, sila Isko Moreno na yan, at yung iba pa po mga bagong host ng Itbulaga. Sangayon ba kayo dito, ka-coffee, sa sinasabi ng tape? Pero syempre, yung mga solid TVJ hindi bibilib dito sa sinasabi na ito ng tape, no? Kasi bakit daw? Kasi may mga nagpapakalat ng issue. Actually dapat ang hirap din kasi magsalita, no? Pero dapat wag magsiraan yung magkabilang sides kasi nasa iisang industriya sila 'di ba? Creative industry ito iisang kanilang purpose magbigay ng kasiyahan at makapag-hire din kasi pag magsasara yung isang programa, maraming mga manggagawa ang apektado diyan, 'di ba? Damay-damay yan. Pero sana nga ibigay kung para kanino ang tama, no? At wag angkinin ang hindi naman sa kanila, 'di ba? Malinaw naman 'yan. Ka-coffee, no? Parang walang issue, walang tigil Parehas kasing may parehas may resources itong dalawa na ito Kasi ang banda ng tape, kapag gamitin ng TVJ, itong Itbulaga, kakasuhan sila. 'Di ba? Syempre mag-aalangan din ang kabila na gamitin 'yan. Although kung kaya naman nila i-sustain ng mahabang legal battle, pwede at for sure kaya nila sustain 'yan dahil may mga resources din. Hanggang umabot ng Korte Suprema. Naku, medyo mahaba, masalimuot na usapin nito, ka-coffee, at sana hindi na tayo humantong sa ganoong sitwasyon. Naranasan ko mismo yan sa radio program namin sa DZRH na may mga nagpapadala ng komento sa amin na kesyo nag-resign na raw si Paulo Contis sa Itbulaga. Yan daw kasi may mga nagpapakalat kasi ng fake news dito sa Itbulaga ng GMA, no? Dahil hanggang December 31, 2023 na lang daw ang naturang noontime show sa GMA7. May nabasa rin ako niyan na ang sinasabi naman kasi mag-i-expire na raw po yung kontrata ng tape dyan sa GMA. Kasi black time ito, ka-coffee black timer ito Meron ding nagkakalat na maaari raw makukulong ng 7 taon si Paulo dahil sa paggamit daw nito ng titulong Itbulaga na pag-aari raw nila Tito Vic and Joey. Fake news yan, ka-coffee. Halatang fake news naman yan. Ang isa pang pinagtawanan na lang nila ay sinabon daw ng bonggang-bongga si Paulo Contis, siguro tinutukoy dito, putol kasi ng mga halusos si Paulo. Nagsimula raw kumalat ang mga ganitong fake news nang pinag-usapan ang pagkansela sa tape ng trademark ng Itbulaga. Sabi ni Paulo, hindi na siya apektado sa mga ganong issue, pati ang mga bashing na ibinabato sa kanya. Matibay na si Paulo Contis sa pangbabash, 'di ba? Previously sa kanyang may bahay, tad din ito ng bashing, ka-coffee. Kung baga basic na lang kay Paulo Contis itong pangbabash sa kanya. And in fact, no, isa siya sa vocal kapag pinag-uusapan itong issue na ito ng
karapatan sa paggamit ng titulong Itbulaga, no? Vocal dito si Paulo Contis. Anya, hindi naman talaga mawawala ang mga bashing and fake news lalo sa ganitong panahon. For now, we are very thankful na tuloy-tuloy ang work naming mga host. Masaya ako sa tiwalang ibinibigay sa akin ng cast, staff, lalo na ng Halosos family. Tuloy lang kami sa pagbibigay ng tulong at saya. So, in short, base sa balitang ito, hindi po magtatapos ang Itbulaga ng GMA ng December 31, 2023, no? Fake news daw po yan. Ipinarating din namin sa legal counsel ng tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque ang mga chismis tungkol sa Itbulaga nang nagpa-press con sila noong Miyerkules, December 13. Nagtataka siya kung bakit si Paulo ang talagang tinatarget ng trolls. Yun na kasi, alam, malino naman yan, Ka-Coffee, no? Bakit si Paulo Contis? Siya nga ang vocal, di ba? Siya ang vocal dito sa issue na ito eh. Recently, may mga binitiwan siyang statement patungkol dito. Sinasabi niya, mahaba pa ang laban. Pero totoo naman talaga, mahaba pa ang laban. Siyempre, iaakyat sa korte yan di ba? Kung bagamat dinismiss na ng IPO, no, na Intellectual Property Office, no, yung kanilang apila dito sa trademark ng Itbulaga, pwede namang, halimbawa, gamitin ng EAT, ng TVJ itong Itbulaga, kung kasuhan sila ng tape, doon magkakaalaman, di ba? Medyo mahaba-habang usapin at masalimuot na usapin yan. Personal attack na sa kanila, desperate attempt to scare them, obviously, to pressure them to leave the show. This just means how our hosts are effective and tinatangkilik sila ng manonood, kaya they are the target now. Yan ang pagdepensa dito ng abogado ng tape. In fact, Ka-Coffee, no, may nag-trending din ng isang araw na napakarami pong mga advertisements, napakaraming commercials ang pumapasok pa rin sa Itbulaga ng GMA. Ibig sabihin lang po nito ay indikasyon na sinusuportahan o nagre-rate itong programa na ito nila Paulo Contis, no? Kasi kung ikaw ay sponsor, kung ikaw ay negosyante, hindi ka mag-i-invest doon sa programa na sa tingin mong hindi magre-rate, or minsan may nagkakamali din naman, Ka-Coffee, no? Pero indikasyon lang yan itong nakukuhang sponsorship, maraming sponsorship ng EAT, indikasyon lang yan na tila nga maganda yung programa o effective yung mga host o kung ano man, Ka-Coffee. Basta meron silang nagkikita ang batayan dyan kung bakit napili nila na ipasok ang kanilang sponsorship dito sa Itbulaga ng GMA. And one reason, Ka-Coffee, no? To be fair naman, Ka-Coffee, honest opinion nito, mas malawak pa rin kasi talaga ang reach ng GMA. Regardless kung anong programa yan, no? Mas malawak yung reach nila as compared to TV5. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang naaabot ng GMA as compared to TV5. Not necessarily Itbulaga yan or kahit na ano man pong programa yan. Mas marami po silang transmitters na nakakalat po sa buong Pilipinas. In short, kung ikaw ay advertiser, no, ikaw ay negosyante, doon ka maglalagay ng pera na mas maraming Pilipino ang maaabot. Siyempre, kung ikukumpara mo GMA at TV5, di hamak na mas malaki ang GMA. So, one consideration din yan, isang factor din po yan kung bakit maraming advertisements, bakit maraming commercials ang pumapasok sa Itbulaga ng GMA as compared to other TV networks. Pero again, babalik tayo doon sa argumento natin kanina, no, na sana mag-usap at wag magsiraan kasi nasa isang industriya lang yan di ba? May mga events yan, let's say mga gathering yan sa mga networks na magkikita-kita yan So, itigil na lang sana itong mga parinigan, kaliwat kanan din kasi actually mga fans din nag-aaway-away na, Ka-Coffee, no? May kanya-kanya silang basehan, di ba? Let the court decide kung dito sa bagay na yan, Ka-Coffee, no? Kung sino ba talaga at kung kanino ba dapat talaga itong Itbulaga na yan. Pero mas marami pang issue ang kaugnay niyan, di ba? Yung trabaho na nalilika ng isang programa. Kaya wag natin i-wish na magsara yung isang programa kasi maraming Pilipino ang apektado. Halimbawa, yung pagsasara ng ABS-CBN, di ba? Sabihin na natin totoo man o hindi yung kanilang problema, ang malinaw, marami ang nawalan ng trabaho. Ganoon din yan. Kung magsasara ang tape, marami mawawalan ng trabaho. Ang TVJ, ganoon din. Kung magsasara, marami ang mawawalan ng trabaho. Mga production staff, yung mga support services dyan, yung mga catering, mga security, lights and sounds. Napakaraming konektado dyan, Ka-Coffee. Sige, ano ang inyong opinion, Ka-Coffee? Ibahagi dyan sa ating comment section. Yan ang mababasa rin po ng iba nating mga Ka-Coffee. Samantala, kung nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like, click follow, click lang po yung like. Libre, wala po yung bayad. Diyan sa taas, makikita nyo po yan, follow, kaya like. Huwag yung video, no? Pwede na rin yung video. Pero nasa taas po, click nyo po yung follow, click nyo po yung like para follower na rin po kayo, para Ka-Coffee na rin po kayo. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe, libre, wala po yung bayad. Alright, sige. Ako ay magpapaalam na sa inyo, Ka-Coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kita-kits ulit tayo bukas sa linggo. Yan, mag-live stream tayo tomorrow. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po, bye-bye.